mga bes, ngayon ay Chinese New Year. Kailangan ang bibilhin ko isda ay maraming itlog. Ayan, kaya narito ako sa palengke. Yan ang aking hinahanap na bibilhin. Ngayon, ang isdang maraming itlog nasa bahay at ito'y aking lilinisin. Bubudburan ko ng asin. At aking siyang dahan-dahan na himasin para maalis yung kanyang lansa at dulas. Kasi ngayong isda, madulas, diba? Lalo pag ganito na hindi aalisan ng kaliskis. Ang panglinis ko ay cornstarch. Kung wala naman cornstarch sa inyo, pwede na rin yung gawgaw or harena. Yan. At ito ay hihimasin ko rin katulad ng ginawa ko paggamit ng asin kanina. At huhugasan ko siyang mabuti para tuluyan ng maalis yung kanyang lansa at saka dulas. Ayan mga bes. O, kita nyo? Linising mabuti para kumain ng malinis na isda. Ngayon naman mga bes ay yung loob ng isda ang lilinisin. Alisin kung meron pang natira na hasang, alisin yung hasang niya, yung bituka, tapos dahan-dahan dukutin yung mga dugo sa ilalim, lahat ng maitim-itim dyan sa loob. Aalisin at itira yung itlog ng isda. Yan. Kailangan na linisin mabuti tapos dahan-dahan talaga para hindi madurog yung itlog ng isda. Aming itlog. Ito naman ay ginayat ko na ginger, luya naman. Mag-init ng kawali o kung saan mo iluluto, ipiprito yung isda. Lagyan ng katamtaman na mantika. Kung paano kayo magprito ng isda, ayun na ilagay nyo sa kawali. Ako kasi, konti lang talagang gumamit ng mantika at i-fry yung luya. Ako, pag nag-fry ng luya, hindi ko siya pinagba-brown or tinutupok. Yung saktong lumabas lang yung aroma ng luya, yung bango niya, yon. Tas ito, aalisin muna sa kawali at ilagay na yung isda na ipiprito. Ayan na si fisda, piniprito ko na. O diba? At dahil hindi nga abot ng mantika lahat o malaki yung isda o maliit man yung kawali ko, kailangan ko siyang iasod ganon para masanip naman yung part ng isda na kayang abutin ng mantika. At ito'y kailangan mong baliktarin ng dahan-dahan para hindi masira yung kaliskis ng isda. Kasi iyan, lalo at panghanda sa Chinese New Year, kailangan maganda siya at presentable na ihain.
Ayan, ito na mga bes. Ang piritong isda ay luto na. At ilalagay ko lang sa isang tabi para naman yung spring onion or dahon ng sibuyas ay akin siyang i-fry ng mild. Yung lumabas yung aroma ng amoy niya, ang bango niyan mga bes. At iseset aside at gagamitin mamaya pagsasalansan ng mga sangkap. Ito naman mga bes ay fried tofu. Kung tawagin nila sa Chinese ay tofu fok. Buhusan ng mainit na tubig para maalis yung pagka-fry nila, yung meron kasing lasa yan na iba kasi sa pag-fry nila nung i-preserve nila yung fried tofu or tofu pork. Kaya ginagawa talaga mag-init ng tubig or kumuha ng mainit na tubig at ibuhos. Tas i-drain siya at i-set aside dahil gagamitin mamaya paglagay ng mga ingredients. Ayan, ito na mga bes. Una, ang ilalagay sa ilalim ay yung luya para hindi matupok yung isda. Kasi sa pagluluto ng ganito, minsan hindi maiwasan na medyo magkakaroon ng tupok sa ilalim, lalo pagka iririhit at tiglamig. Diba? Usually naman talaga pag Chinese New Year, malamig yung panahon, kaya hindi maiwasan talagang iririhit yung ulam. So, ayan, atin ang isasalansan ang isda sa clay pot. Gagandahan siya. Ayan. Kailangan na maganda ang pagkalagay at dahan-dahanin ang paglagay ng isda para hindi siya magkanda lasog-lasog. Yan. Mga bes, kailangan gumawa ng sauce ng sarsa at yun ay ibubuhos mamaya sa isda bago ito iluto sa banga or dito kayo hả? Wow. Cái hả? Được không? Wow. Đấy, cái cô lỏng đồ hồi ngoài anh ra. Hay á. Các bạn chạy đi gọi. Chạy rồi. Ngayon mga best, ibubuhos yung ginawang sauce sa isda at saka sa tofu. Kailangan ma-spread siyang mabuti dyan para tumiim yung lasa sa isda at saka sa tofu na ingredients. Yan. Oops, may kulang pa pala yung sili. Lalagyan ko ng sili kasi yung sili ay nakakatanggal din ng lansa ng isda. O, ayan.
Wow, eto na. Malapit nang maluto ang isda sa banga. Naisalansan ng ang mga sangkap. O, ayan, luto na uli.